Ito ang mga signs na malapit na mag-resign yung katrabaho mo. Una, bigla-bigla na lang uma-absent ng walang paalam o kaya late na mag-inform na absent siya. Pangalawa, nag-file na ng loan sa SSS at Pag-ibig. Pangatlo, napakatapang na, parang galit sa lahat ng katrabaho, pati bisor at manager sinasagot na. Pang-apat, naghihintay na lang ng 13 buwan na sahod, tanong ng tanong kung kailan at magkano ang makukuha. Pang-lima, sakitin na, halos lahat ng sakit dadapuan siya, maka-absent lang. Pang-anim, ginagamit na lahat ng leave at a-absent pa before or after ng leave. Pang-pito, nagpo-post na sa social media ng feeling stress sa work kahit nang sa cellphone lang naman. Ito ang mga klase ng mga ka-workmate mo. Una, orokan, mga plastic. Pangalawa, Poso Negro, mga sip-sip. Pangatlo, Jollibee, bida-bida. Pang-apat, bond paper, mahilig pumapel. Pang-lima, Pride Bar, ma-pride at ayaw malamangan at kinokorekt. Pang-anim, CCTV, lahat ire-report sa boss mo. Pang-pito, Downy, mahilig magpabango sa boss. Ikaw, nararanasan mo ba sila? Naranasan nyo na ba na bigla na lang lumayo ang kaibigan mo nang hindi mo alam kung bakit? Ibig sabihin ba nun ayaw niya na sa'yo? Tingin ko, hindi. Minsan, kailangan nating ayusin ang buhay natin. And guess what? Hindi lahat ng bagay ay tungkol sa'yo. Huwag mong personalin. Hindi porket lumayo, may problema na. Baka kailangan niya na ng space para mag-focus sa sarili, especially kung may goal siya. Oo, nakakainis, pero tandaan, not everything is about you. Kung kaibigan talagang turing mo sa isang tao, hahayaan mo siyang maging maayos at mag-improve. Bigyan mo siya ng respeto lalo na kung kailangan niya mag-grow. Kasi sa huli, not everything is about you. Hindi lahat ng tao magaling, hindi lahat ng tao matalino, at para sa akin, ayos lang yun. Hindi patas ang mundo, hindi lahat may kakayahan, at sayang na lang ang oras mo kung magagalit ka kung bakit may ganito. Isipin mo to, gaano karaming beses ka nang nagalit dahil sa pagkukulang ng iba? At anong ginagawa mo? Nagagalit? Nagrereklamo? Parang nilalagyan mo ng karapatan ng sarili mo na itama ang mali ng iba. Ito ang katotohanan. Wala kang ganung karapatan. Hindi makakatulong ang pagrereklamo mo tungkol sa pagkukulang ng iba. At ano ang dapat mong gawin? Tanggapin ang realidad. Hindi lahat ng tao magaling at may kakayahan. Hindi patas ang mundo. Kaya tumigil ka sa pagrereklamo. Mag-focus ka sa sarili mo. Marami kang dapat ayusin. Pangako mo, ako lang sa buhay mo. Sabihin mo ngayon, ako na lang ba at wala na siya? Sinabi mo, higit akong mahalaga. Ngunit alam ko, hindi mo kayang iwanan siya. Ako na lang ang lalayo, ako na lang ang susuko. Paano nang pag-ibig ko kung may kahati sa puso mo?